Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, balik ko tayo mga kaibigan dito po sa tinatalakay po natin. Ako, napakarami mga comment. At sila po ay nagpapasalamat doon po sa ikatlong SONA kahapon ni President BBM. Lalo na po doon sa mga sektor po no magsasaka. May mga nakausap po tayo at mamaya siguro makakausap natin. Particular po dyan sa Iloilo Province. At mukhang nagpiesta ho yung mga mambabatas. Congressman tsaka po senador. Matapos pong banggitin na iban ay yung illegal na operation po ng Pogo Ito ating makakausap, kumbaga malaki po magiging saklaw po nila. At nasa linya ng ating komunikasyon si Secretary Bienvenido Laguesma, Secretary po ng DOLE. Sec, magandang araw po. Magandang araw. Magandang araw din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Apo, Sec, tayo napapakinggan po sa Target On Air at mukhang malaki po magiging papel dito ng DOLE kung talagang totally ibaba na itong operation po ng Pogo. Hindi ko nagkakamali, nasa 22,000 na empleyado ng Pogo, Sec? Yes, more or less yan po yung lumulutang na figures. Pero amin pong ginagawa ngayon ang pakikipag-ugnayan din sa ating PAGCOR dahil gusto po namin talagang makita yung aktual na bilang ng mga pwedeng maapektuhan. Nang sa ganun po ay maihanda natin yung mga hakbangin na makakatulong po patay po doon sa direktiba ng ating Pangulo na hanapan ng hanap buhay at bigyan ng assistance yung pong posibleng ma-displace sa pagsasara po ng operasyon illegally ng mga Pogo. Apo, at siguro number one po dyan yung pagbigay po ng livelihood program doon po sa mawawalan po ng trabaho. Kumbaga nakaakibat po sa inyong tanggapan, Secretary. Yes, tama ka dyan, Karex. Bukod dyan po, yung siyempre alam din po natin, marami tayong mga kababayan na manggagawa. Medyo komportable po sila na employment. Yung iba ay hindi talaga nakikipagsapalaran kaagad sa pagninegosyo. Meron din naman po na kailangan dagdagan lang siguro ang kasanayan o i-upskill po natin, i-retrain natin sila dahil marami po doon sa pwedeng maapektuhan meron na pong kaalaman sa IT. At batay po naman sa ating pakikipag-ugnayan sa IT Business Association of the Philippines, marami po silang mga tinatanaw na mga hanap trabaho na pwede pong mapasukan ng mga pwedeng ma-displace na manggagawa po. At kagaya lang po yung programa po ng national government, nakataya po doon sa DSWD, yung DOLE Tupad. Kumbaga malaki po magiging papel nito para maibsan po yung mawawalan po ng trabaho, Secretary. Yes, temporary lang naman yon. Yung pong tupad na pinatutupad ng Department of Labor Employment, ito po ay tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged at displaced workers. Ang gusto po namin gawin na intervention, bukod po dun sa temporary employment, ihanda po sila sa pangmatagalan na trabaho o kaya naman po yung mahikayat sila na magkaroon po ng sariling negosyo sa tulong po ng Department of Labor and Employment. Doon po sa datos na nakuha po namin, ganun pala kalaki at ganun karami nagtatrabaho dyan sa Pogo, Secretary? Mas marami pa po nung mga nakaraang panahon, lalo na po nung panahon ng pandemya. Mas marami po. Hindi po itong nabanggit po ninyo na bilang. Tinitingnan po namin na dahil hindi naman yan po ay mga direct hire na masasabi. Siyempre meron po mga related na mga trabaho, may kinalaman po dyan na pwede rin pong maapektuhan. Kaya gusto po namin makita ng yung kabuuan po ng litrato na pwedeng maging pinsala o kaya epekto ng tuluyang pagsasara po ng operasyon ng mga na-illegal ng Pogo po. At ano po reaksyon po ng DOLE doon po sa katatapos po na SONA ni President BBM?
Kami po ay welcome na welcome po namin kasi kung napansin mo, Karex, halos lahat naman po ng binanggit na balakin ng ating Pangulo, ang bottom line po nun, pagpapaangat ng kalagayan ng ating mga mamamayan, ng ating manggagawa. Una po, yung may kinalaman sa edukasyon, paghahanda sa ating mga kabataan. Ikalawa po, yung kalusugan, may kinalaman sa kalusugan. At yung po nga, nabanggitin nyo kanina, yung sa atin pong mga magsasaka, yung mga pagpapalakas po ng ating irrigation system, pagkakaloob po ng mga suporta galing sa pamahalaan. Specifically, marami din pong dapat gawin ng Department of Agriculture. At ganun din po yung Department of Social Welfare and Development. Kaya magtutulong-tulong po kami dahil nakikita namin sa dakong huli, pag nagtatagumpay po yung convergence sa mga programa, makikinabang po nito ating pangkaraniwang mamayan at ang mga manggagawa in particular po. So, medyo welcome po namin na binigyan din ng Pangulo yung mga dapat na hakbangin kasi yung presyo ng bilihin, kasama din po yung presyo ng kuryente na medyo sa tingin po namin ay talagang kinakailangan na pagtukulan ng pansin. Sa ganun po, mapalakas natin ang purchasing power ng ating mga manggagawa. Kumbaga sumentro sa panlasa po ng mas nakakarami doon po sa zona ni President BBM, talo na po doon po sa sektor po ng manggagawa. At ano po yung mga programa po ngayon ng DOLE? Kumbaga, samantalahin po namin, Secretary. Yung po mga programa namin may kinalaman po talaga sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan para po makahanap sila ng mas mataas na antas ng trabaho, mas mataas na antas ng benepisyo, at nang sa ganun naman po ay talagang makatulong doon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, Secretary, baka meron po kayo mensahe sa mga manggagawa na sa inyong pagkakataon, Secretary. Una, Karex, salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa inyong programa. Ikalawa po, gusto ko ipabot sa ating mga manggagawa na lagi pong bukas ang tanggapan ng Department of Labor and Employment upang magkaloob ng assistance sa kanila. At nang sa ganun naman po ay magabayan, makapagbigay po tayo ng karampatan na ikangay pagpapayo, paggabay sa kanila, makatulong sa paghahanap nila ng mas mataas na klase po ng trabaho. At lagi po kami nakahandang tumulong sa kanila. Okay, salamat po Secretary Laguesma ng DOLE-SEC. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Karex. Mabuhay din po ang inyong programa. Magandang araw po. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni DOLE Secretary, Secretary Bienvenido Laguesma. At napakaganda. Napakaganda po nung mensahe. Doon po sa zona, sabi ko kasi nyo, malaki po magiging papel ng tanggapan po ng DOLE. Kumbaga, ang DOLE at ang PAGCOR. Siguro tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan po nila para alamin yung magiging implikasyon. Doon pala sa datos na nakuha po natin sa 22,000 na empleyado po ng POGO na mawawalan po ng trabaho kasi nga totally ibinan na at nagpiesta kahapon yung mga mambabatas. Kumbaga isa po yan dun po sa inaabangan po nila. Kaya magiging role po ngayon ng DOLE at saka po ng PAGCOR. Kumbaga lagi po silang makikipag-ugnayan, mag-uusap at para mabigyan po ng trabaho yung mawawalan dyan po sa operation po ng POGO. Mas mainam po yun. Kumbaga yung implikasyon po kasi hindi ho maganda nangyayari. Kaya talagang totally ibaba na po yan. Bahala po dyan ang DOLE. Hanapan po yan ng trabaho. Dahil napakarami pa naman po pumapasok po na investor dito sa bansa po natin at namumuhunan at makakapagikayat ng panibagong trabaho. At pagbabalik po kami mamaya, sikapin nating makausap si Senador Risa Hontiveros. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO, PCSO.
Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.